Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Dahil sa sipag, tiyaga, diskarte at napapanahong suporta, napalago ng ating kababayan mula Rizal, Kalinga ang kanyang mushroom farm. Maliban dito, pinasok na rin niya ang paggawa ng mga fashionable bags. Ang buong detalye, ihahatid sa atin ni Brian Latasa. Taong 2022 nang pasukin ni Jeneline Tubera ng Barangay Makutay sa bayan ng Rizal, lalawigan ng Kalinga, ang mushroom farming. Kwento niya sa amin, ito ang kanyang napiling kabuhayan, lalo't wala pang gumagawa nito sa kanilang lugar noon. After pandemic, siyempre wala nang pagkakitaan. Yung asawa ko kasi nag-ano siya ng TESDA, RCEP. May extra silang mushroom production na ginawa. Yung asawa ko, hindi niya magawa. Ako ang parang tinuro lang niya ako. Tinuruan niya ako, tapos ako ang nag-process. Yun, hanggang nagustuhan ko. Dagdag ni Jeneline, mahirap at kinakailangan ang mahabang pasensya sa pagtatanim ng mushroom, lalo't maselan at madali itong malanta. Kalaunan, nakuha rin ni Jeneline ang tamang teknik at diskarte sa pagtatanim ng mushroom. Sa ngayon, di lamang ang kanyang mga kapitbahay ang kanyang suki, kundi nagsusupply na rin siya ng mushroom sa iba't ibang tindahan sa kanilang lugar. O kunti yung gawa ko, kung minsan hindi ko na nasusupplyan sa market, pero nasubukan ko na minsan nakasupplyan sa market. Bakit konti lang yung harvest mo, ma'am? Hindi, kunti lang yung lagayan ko kasi, sir. So, 600 fruiting bag. Pag nakagawa ako ng 600 fruiting bag, ayun, masupplyan ko na konti sa market. Maliban sa mushroom farming, pinasok na rin ni Jeneline ang paggawa ng mga bags. Yung 1.5 na galing dyan sa punan namin dyan sa mushroom, binili ko ng mga tatlong kulay po, sir, na plastic strap. Ayun, sa tingin ko ang daming bumibili. Kulang. Hanggang napalago ko ng napalago. Yung punan na 1.5, naging 10,000 na. So, sige, bibili pa ako ng mga ibang kulay kasi yung inaano ko yung bibili, anong gusto nyong kulay, ganun, sir, ang ginagawa. Hanggang sa lalago, ma'am, no? Hanggang lumago. Para kay Jeneline, higit sa simpleng tulong, nagpapakita ng tiwala at malasakit ang Magnegosyo Today program para sa mga maliliit na negosyanteng katulad niya. Masaya ako, sir, na nakatanggap ng ganito, sir, kasi noon pa talagang gusto ko na sana isa ako, sana nabibigyan. Dahil siyempre marami akong naalalaman dyan, may nabibigyan. Sana ako din. Ganun yung ano ko din, sir. Kaya yung nalaman na kasali ka? Kaya nung kasali ng asawa ko, ang saya-saya ko, sir. Ay, salamat, nakita rin kami, kako, sir. Malaking tulong talaga sa amin ito. Kaya laking pasalamat ko din sa Vice President. Meron ding itong business na binibigay nila sa mga individual na mga interesadong magnegosyo. Maraming salamat. Sana po tuloy-tuloy yung pagtulong nyo po at pagsubaybay sa amin dahil paminsan-minsan marami din pagsubok. Sana di nyo kami pababayaan po. Sa ngayon, tumatanggap na ng mga order si Jeneline sa kanyang handmade bags na mabibili sa halagang 150 pesos hanggang 800 pesos. Mula po rito sa bayan ng Rizal, lalawigan ng Kalinga, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat.